For today, umpisahan na natin ang ating 18 hours adventure dito sa Singapore. 18 hours starts now. So guys, ito yung gagawin ko na pinakamabilis na room tour in 10 seconds. Sobrang haba talaga guys ng pila. Ito na yung final verdict, yung totoong experience namin dito sa Capsule Hotel. So, right now, wala na kasing train guys, no? So, ang gagawin na lang namin is, mag-book na lang kami muna ng Grab para makapasok na kami doon at makapunta na kami sa aming Capsule Hotel. Okay? So, ito yung mga SIM nila guys, no? Na binibenta or mga packages. The minimum in Singapore is a 7-day. Oh, and this is $48. For 100 gigabytes. Do you have a much more smaller or lower number of gigabytes or for internet? The minimum I have is this one. Oh, okay. That's only for 7 days. Yeah, Alright. Is that eSIM or no? eSIM, yeah. Oh, okay. eSIM and physical SIM. Okay. Thank you. So ito guys yung ride hailing and arrival pick up location dito sa Changi Terminal 1. Anyway, 7 minutes pa naman. Okay, so since sabi ko nga sa inyo guys kanina, no, sarado na yung train system nila here, ang gagawin na lang natin is we will book our Grab. We've actually booked already our Grab, no? So we're waiting for our Grab na lang to arrive. So yung Grab na book natin is only $22. So that's converted to peso na mga around 1,000 pesos. So, nandito tayo ngayon sa Terminal 1, Basement 1 and we're waiting for our Grab. Okay, so while waiting for our Grab guys, bigyan ko na kayo ng ng konting update. So, ano ba yung nangyari namin sa NAIA during our migration na interview. We've arrived in the airport ng mga 4 hours before our flight. So, our flight is originally at 7:30 p.m. Pero nandun na kami sa NAIA Terminal 3 ng mga around 4 p.m. So that's 3.5 hours, no? And inaasahan kasi namin guys na medyo smooth na, no? Because of course we are frequent traveler. Normally yung mga ganong oras sobrang smooth na yon para sa inyo, no? Kumbaga hindi na kayo magkakaroon ng mga abala pa, kumahaba pa pila or konti ang pila. So ang nangyari sa atin, nagulat kami because sobrang haba talaga guys ng pila, no, sa immigration natin sa Pilipinas. Parang more than 1 hour kaming nakatayo sa immigration. Sobrang talagang daming tao sa Terminal 3 na immigration area. To further exacerbate the situation, after mo pumila ng 1 hour sa immigration, pipila ka pa ng mga 30 minutes para sa x-ray. Kasi remember guys, no, wala na tayong x-ray sa pagpasok ng airport. Yung x-ray natin, paglabas mo na lang ng immigration and bago ka pumasok sa gates mo. So yun na lang yung x-ray natin or yung security check natin. Kung tutuusin mo guys, nawala yung 2 hours namin doon sa immigration and also dahil sa security check. So actually ang ganda pa sana ng plano namin because sabi namin pwede kami mag-compare ng mga lounges and magbibigay kami sa inyo ng review kung ano itsura ng NAIA Terminal 3, but because of that guys, kahit na sobrang aga namin, no, apparently hindi pala enough yun. So balikan ko kayo guys, no, because right now parating na yung Grab natin. Nakarating na tayo sa ating Capsule Hotel. So yung Capsule Hotel na pinuntahan natin or yung pangalan is
Circular House Capsule Hotel. So, ito yung paligid niya, guys, no? So, meron pala tayong ano dito, kainan. No? And maya-maya maghanap tayo ng 7-Eleven. Feeling ko may 7-Eleven banda dun. Ayan, meron din siya vending machine na malapit. Mm. We have mixed shower room upstairs, so female both can go. Mm. Okay. So guys, ito yung gagawin ko na pinakamabilis na room tour in 10 seconds. Tignan nyo. Ayan, okay. And we have our bed and the door. So that's the Capsule Hotel. So tapos na po tayo sa ating room tour. Okay, so time check guys is 5 minutes to 1 a.m. So nakapag-check-in na tayo no, sa ating Capsule Hotel. And bili lang tayo no, ng konting makakain. And then siguro time to sleep na. So puntahan lang natin to no, itong location or area dito sa Capsule Hotel na to. I think we're looking for 7-Eleven. Ito, meron daw yata 7-Eleven dito. Ayun, meron nga. Sobrang lapit na to kasi diba yun na yung Clarke Quay and all. Okay, so we are here in 7-Eleven. Hindi tayo ng pagkain. Actually, bawal kasing kumain sa room. So, dito na tayo kakain if ever. So, ready to eat. Yung mga ready to eat nila no, ng mga sandwiches. And so, the ever famous guys no, ng mga butter chicken biryani. Yes, Thai basil chicken. So, banana is $1 or 40 pesos. They have their ice creams. Of course, meron din silang mga dairy products. So, every time na Singapore kami guys, ano, ito yung mga marirecommend namin yung drinks na ito. So this is one of the best. They have their Milos, of course. Coffee and beers. Salted egg na Irvins. This is only for 3.20. They also have the spicy one, 3.20. Meron silang mga chicken sausages na ready to eat na rin. The price is $1.9. So, feeling ko guys, gusto ko ng magbabanana tayo for today. Although masarap sana yung corn, pero parang ang hirap naman niyang kainin, diba? So, baka sa sandwich na lang din tayo. Or chicken wrap. And, kuha tayo ng something to drink. So, bili tayo ng ito na lang, yung lagi natin iniinom. Chrysanthemum. Since nagutom tayo guys, ang mga nakuha na natin mga pagkain dito is mga quick fix lang naman. No? Greek yogurt chicken wrap. So, si wifey, ano ba to? Milk
cream roll cake. Hindi pa ano to, pasalubong to sa sa BBS. So, meron din siya nabiling gummy. We will have also our fix for one fruit for today, banana. And also our chrysanthemum tea. Tara, kainin natin to. Sarap nito Ito lang guys yung kagandahan dito sa mga 7-Eleven sa ibang bansa. No? Sobrang ma-appreciate mo din kasi yung mga pagkain nila dahil unang-una, bago sa panlasa mo. And pangalawa, kung ano yung kultura nila, mapapansin mo no, na nare-reflect yun sa mga pagkain nila sa normal ba na mga fast food or in this case dito sa may 7-Eleven. So alam ko guys, alauna na naman daling araw na pero ngayon pa lang kami kumakain ulit. Partner na natin no, ng chrysanthemum tea. So bigyan namin kayo ng rundown guys, ano bang mga gagawin natin bukas. So actually hindi siya bukas na mamaya. So tulog lang tayo ng mga ilang oras, mga 4 or 5 hours. And then pupunta na tayo sa Chinatown. So ang first stop natin is Chinatown because that's where we will get our breakfast na. So after natin mag Chinatown, ang next natin ay pupunta tayo sa pinakasikat no, na lugar na para mag-Instagram photos tayo. So that's in Merlion. So after Merlion, lakad lang tayo ng konti. We will go to Newton. So Newton is also where we will take our lunch for another food trip and escapade natin no, sa Pangahawker. After Newton, babalik na tayo ngayon ng Changi Airport because the Changi Airport itself guys, marami na tayong pwedeng gawin doon. No? So I think meron din silang bagong bukas no, na location or area sa airport nila. So, might as well, tingnan na lang din natin yun. And then, ang next flight kasi natin is 5:30 p.m. no, going to Bangkok. Since it's going to Bangkok and international, normally dapat mga 2 hours. No? So, we will try to be safe. It's going to be like a mix of sightseeing, food trip, and also kung meron tayo madadaanan na pwedeng bilhan no, ng mga pasalubong para sa mga kiddos. Yan yung travel itinerary natin for 18 hours dito sa Singapore. Nandito tayo ngayon guys sa background ng Elsin Bridge dito sa may Clarke Quay area. On our background is actually the bridge itself, no? Diba? Sobrang ganda. And this is also a good stroll way papunta doon sa may side na yon. So as you can see, no, medyo is a bar area or bar location. Kung di ako nagkakamali guys, ito naman yung City Hall. Kamusta guys? And paano ako pupesto? Dito ba? Okay. So bigyan ko lang kayo guys no ng review dito sa may hotel no na nakuha namin dito sa Singapore. Kahapon naputol yung pagbibigay ko sa inyo no ng room tour. And actually, yung room tour na gagawin natin ngayon is the quickest ever room tour. So itong capsule hotel na to, by its definition, ay technically mga small hotel. Hindi talaga siya fancy in nature. So these are only good for those dun sa mga nagka-transient, doon sa also sa mga mabilisan lang yung travel, and also as always doon sa mga nagtitipid. So ang budget na meron kami na ginamit namin for this hotel is between 1,000 pesos to 2,000 pesos. So, normally, pwede pang umingkrease yun ng mga nasa 2,500. And, ang itsura po ng hotel na nakuha namin ay ganito. Okay. So, of course, that's our mini door. Ayan. Meron siyang, what do you call this one? Area where pwede mong isabit kung ano may pwede mong isabit. So, meron silang mini table. Ayan. So, itong mini table na to, you can use it for, siguro for work. Kasi according dun sa
instruction sa labas, and also doon sa nagbabantay, bawal daw kumain sa loob ng hotel. So feeling ko this is a smart one kasi hindi talaga siya nakakakain ng space, and if you just need it, you can just pull it down. So ito yung medyo nakakatuwa ng konti, no, because yung aircon nila is also somehow centralized. Okay, so yung aircon na nandito sa room namin is para lang siyang vent. So hindi siya talaga full aircon, but since centralized nga siya, malamig naman, and feeling ko saktong-sakto lang yung lamig niya para dun sa room. And FYI, since first time namin to, no, hindi naman kami nagkaroon ng problem sa pagiging mainit niya, and nagamit naman namin yung comforter namin. So kung makapansin ninyo, meron siyang close, on and off. Ayan. So malamig yung hangin niya, and for me, this is just enough. Kumbaga hindi siya kulang, hindi rin siya sobra. Okay? So on the side is, of course, you will have your sockets and the switches, light switches. So meron din kayong corner where you can also put your cellphone, your keys, or whatever, no, na gusto niyo magkaroon ng really small and quick access. Ayan. So this is the light. So this is the header. Okay. Of course, meron silang comforter, guys. So I think this one I appreciate a lot, because in most of the mga, sabihin natin, mga cheap hotels, no, na meron tayo sa Pilipinas o yung mga napupuntahan natin, hindi sila comforter. So it's like a normal kumot lang, but in this case they have the comforter. Of course, it's a very fluffy and white, no, na pillows. Malinis naman yung beddings, and our bed size is a king size bed. Okay, ayan siya. Ayan. So ano lang siya talaga, guys, yung size nito is the same size isang king size bed. So kung ano yung size na alam niyo ng king size bed, yun na siya. Okay. So yung taas niya, guys, is as this. Tamang-tama lang yung space niya. So ganito, guys, yung yung itsura ng shared location or shared area dito sa may capsule hotel na nakita namin sa Singapore. Okay. So itong, guys, isang room is meron siyang multiple capsules. Ayan. So yung mga square na yan, those are all the capsules na this side. So ito yung capsule na nakuha natin. So actually check out na tayo, no, because we have a lot of activities for today. Ayan. Okay. So isa pa pala, no, sa kailangan namin i-share sa inyo regarding dito sa may capsule hotel. Being a capsule hotel, talagang swak na swak yung sukat nila, no, ng room, sukat ng area, and talagang wala siyang space for any other than sleeping. Bibigyan kayo ng 2 locker. So in our case, nagkaroon kami ng 2 locker, which I will also be sharing to you, no, in the next few minutes. So yung 2 locker na yon is where you will need to put your luggages, kasi for me hindi siya talaga convenient kung ilalagay mo yung mga gamit mo dito sa may loob ng room mo. So on our side, ang exemption lang, guys, is kinuha lang namin yung mga important things like passport, laptops, and gadgets. So yan lang yung kinuha namin, and nilagay lang namin siya sa room. Ito sila mga washing machine. Ito pala, guys, yung nila, no, yung mga lockers nila. Yan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, dito nilalagay yung mga things ninyo. Kasyang-kasya naman dito yung mga maleta. Yung mga maliit. Hindi naman maliit. I think kasya dito yung mga malalaking maleta din. Okay, ayan.
So marami silang lockers. Okay, so in terms of the toilet naman, so the toilet is a shared toilet, or it's a shared restroom, if I would say that. And makihiwalay po yung sa babae and sa lalaki. So on my side, of course, since makihiwalay yung lalaki at sa babae, mag-aantayan lang kami ng konti ni wifey because we share the same toiletries kasi. So for those no na nagbabalak na magkaroon ng experience sa mga ganitong klaseng capsule hotel, so please take note of that. So wala din silang mga sleepers, wala silang mga ganun, wala silang mga welcome kits, wala silang mga welcome water and all. But meron silang refilling station dun sa may tabi ng cashier or the reception side. Bibigyan nila din kayo ng free towel, but if ever that you will require additional towel, meron po siyang bayad na $3, 3 Singapore dollars per towel, no, on top of the 2 towel na binigay sa inyo. So kami, nakalimutan din namin no, na magdala ng travel adapter, or yung travel adapter namin na ilagay namin doon sa maleta namin papunta no, ng Bangkok. So on our side, kailangan namin ng, of course, para mag-charge ng mga camera and our cellphone. Ang ginawa na lang namin, nag-rent na lang kami no, ng travel adapter. So this travel adapter, and for 6 Singapore dollars. Dito sa may capsule hotel, meron kaming free breakfast, and the breakfast is also quite very straightforward. So meron na silang shared coffee or tea, and then meron na silang ibinibigay na bread. The bread also comes with a jam or any spreads that you want, no. So yan, try natin guys yung ano no, breakfast daw, breakfast ng 7:30 AM to 9:30 AM. So ito yung tsura niya. So meron siyang ano, yosi area. So yung coffee guys no na libre is a 3-in-1 coffee mix. So they also have tea, and so ito meron din silang ganitong klaseng coffee, and of course green tea, and meron din sila mga milk tea. Not bad na, diba? I mean, for a free breakfast, I mean, meron ka ng choice kung anong gusto mong kunin. So ang pinagbabawal na prutas, the most forbidden fruit, bawal guys ang durian. So since libre itong pagkain natin, kuha na tayo ano, kahit isang piraso lang. So guys, huwag niyong kakamayin yung tinapay dito ah. So meron silang tong, para hygienic nga naman, kasi nga sinishare nyo siya guys, diba, sa bawat isa, diba. So ako guys, ano, na-appreciate ko yung mga ganito no, yung mga small things like this. Tama nga naman no. So since shared yung tinapay, dapat hindi natin siya kinakamay. So libreng toaster din. Antay lang tayo ng bread natin. Quick bite lang tayo guys, para matry lang natin. Sa mga card keys o yung pagpasok mo ng capsule hotel, so hindi mo kailangan ng card key dito sa capsule hotel. Bibigyan lang nila kayo ng code, and the code will be used doon sa baba, doon sa entrance ng hotel. I-enter mo lang yun, and the door will automatically open for you. Okay? And same thing, pag lalabas kayo, you just need to press the button, no? You can find doon sa likod, and then mag-open na yung door. So hindi siya katulad guys no ng mga fancy hotel where you have like a bellboy or merong someone who will open your door. It is not like that. Okay, so yun yung mga pinagkaiba ng isang regular fancy hotel to a capsule hotel. Yung nakuha namin na capsule hotel guys, we're quite happy because we have access to 7-Eleven, and yun lang naman talaga yung kailangan natin eh. If ever meron tayong mga quick na mga bagay na dapat bilhin, like yung mga pagkain or mga toiletries or mga hygienic products, yun. So yun, pwedeng yung kunin yan doon sa may 7-Eleven. I hope guys, nagkaroon kayo no, ng idea or nabigyan namin kayo no, ng mga tips
And siguro an honest review, no, kung bagay ba sa inyo ang capsule hotel. So ito na yung final verdict. Ano ba sa tingin namin yung totoong experience namin dito sa isang capsule hotel? Kung ako ang tatanungin ninyo and kung kayo po ay magta-travel lamang ng solo, I would highly suggest that you try a capsule hotel for two major reasons. Number one, matipid siya. And number two, just isang tulugan lang siya. So kung hindi niyo naman kailangan ng isang malaking hotel and mag-isa lamang kayo, as I've said, hindi nyo na kailangan and mag-capsule hotel na lang kayo. Okay? So, in terms naman sa tipid, imagine nyo guys, no, yung normal hotel dito sa Singapore, normally nagre-range yan ng mga 5,000, 6,000. But in our case, since nag-try kami ng capsule hotel, it is only as cheap as 2,500 pesos. Okay? And come and go. So, after you sleep, you can just enjoy already the city. Okay? However, para naman doon sa mga taong merong family, okay, so hindi ko po ito masasuggest sa inyo, no, kapag meron po kayong pamilya, because the area is very small. So kung meron kayong mga bata or anak na katulad namin na nagtatalon or laging tumatakbo, wala silang tatakbuhan and wala silang tatalunan dito sa isang capsule hotel. Okay? And number two, bawal din magingay. So kung napapansin nyo guys, medyo pabulong lang ako nag-vlog ngayon because maraming capsules sa isang room. Of course, medyo off naman yun, no? Kung maingay ka, hindi po siya talaga uubra and hindi po talaga siya bagay. Okay? So for us, again, kung ako po ay magka-travel ng solo, hindi naman po business travel, and just for me to see the city, I would highly recommend, and again, repeat my experience in capsule hotel. Okay? So I hope nakatulong po yan sa inyo, no, para kung kayo po ay magde-decide, magbo-book, or meron po kayong travel in any of the countries na nag-offer ng capsule hotel, I hope you guys can also try it. Okay? So tara, I think it's time na para libutin na natin yung city.